Upang lalo pang paigtingin ang kampanya ng pamahalaan laban sa insurensiya sa Region 8, isa pang batalyon ng Philippine Army ang idineploy ng 8th Infantry Division sa isla ng Samar noong ika-11 ng Oktubre taong kasalukuyan. Ayon kay Major General Mario F. Chan, Commander ng naturang dibisyon, matapos sumailalim sa isang organizational training ng 87th Infantry Hinirang Batalyon sa pamumuno ni Lieutenant Colonel Leo Lorenzo Marunyal, ay handa na upang i-deploy at tumulong upang lalo pang pag-ibayuhin at paigtingin ang pagtutugis sa mga natitirang kasapi ng Armadong New People's Army sa tatlong lalawigan ng Samar. Matatanda ang binuo ang 87 IB noong nagdaang Abril at kaagad ngang dumaan sa isang pagsasanay na ginanap sa Barangay Arena San Jorge, Samar. Maliban sa nasabing pagsasanay, pinalakas din ang mga mission essential equipment ng naturang batalyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga makabagong kagamitang pangdigma, mga communications equipment na bahagi ng modernization program ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Kabilang sa mga makabagong kagamitan na ito ay mga cruiser weapons na K3, squad automatic weapons, 90mm recoilless rifles, mortars, grenade launchers, submachine guns, mga Harris radios at iba pa. Sa pamamagitan ng kanilang masusing pagsasanay at sa mga naturang kagamitan, malaki ang paniniwala ng Major General Chan na ang 87th Infantry Battalion ay may sapat na nakahandaan upang gampanan ang kanilang tungkulin at makatulong sa kampanya ng pamahalaan upang wakasan na ang insurensiya dito sa Region 8. Ang aming inaasam-asam ay kayo ang magtatapos at magbibigay ng tulong ng laban ng insurreksyon sa buong Pilipinas. The people of Samar, rest assured that with the 87th Infantry Battalion as an additional battalion of the 8th Infantry Division, that you can already sleep peacefully at night while our soldiers will guard your houses against any criminalities held in your area. Sa isinagawang simpleng send-off ceremony noong ika-11 ng Oktubre, binigyan din ni Major General Chan ang kahalagahan ng katatapos lamang na pagsasanay ng mga kasapi ng naturang unit. Kanya ding pinaalala sa mga sundalo ng 87 IB ang kanilang sinumpaang tungkuling proteksyonan ang karapatang pantao di lamang ng mga mamamayan kundi maging ng mga nahuling kalaban. Natin yung NPA at saka yung nandun na kasama nila. Hindi yung taong bayan. Malinaw? Yes, sir! Hindi yung komunidad. Ang kalaban natin yung NPA, yung may baril. At saka yung kagrupo nila doon. Kung matatandaan, 16 na kampo ng teroristang New People's Army ang natuklasan at napasa ilalim sa kamay ng tropa ng pamahalaan noong mga nakarang araw sa boundary ng tatlong lalawigan ng Samar. Kaugnay nito, 11 ring magkakasunod na sagupan ang naganap sa pamamagitan ng tropa ng pamahalaan at ng mga rebelding NPA. Katunayan nito, isa pang sagupan ang naganap sa pamamagitan ng tropa ng 34th Infantry Battalion sa pamumuno ng 2nd Lieutenant Collado at ng mahigit kumulang 10 mga rebelding NPA sa Barangay Gusa, San Jose Libuan, Samar noong ika-10 ng Oktubre, dakong alas 5:45 ng hapon. Wala namang naiulat na nasugatan sa magkabilang panig. Bungsod nito, pinaniniwala ang patuloy pa rin sa pagtatago ang mga grupo ng mga bandidong NPA na nakasagupan ng tropa ng pamahalaan sa naturang lugar. Noong araw din Martes, ika-12 ng Oktubre, dakong alas 9 ng umaga, isa pang sagupan ang naganap sa pamamagitan ng tropa ng 28 IB sa pamumuno ni First Lieutenant Julius Moico at ang di umano'y humigit kumulang sa 7 armadong teroristang NPA sa Barangay Makatingog, Calbayog City. Nasamsam ng tropa ng 28 IB ang isang M16 Armalite rifle sa naturang sagupaan pagkaraang iwanan ito ng mga nagsipagtakbuhang NPA. Wala namang naiulat na nasaktan sa grupo ng magkabilang panig. Sa pamamagitan ng pagde-deploy ng karagdagang pwersa ng tropa ng kasundaluhan, inaasahang malaki ang maitutulong ito upang masugpo ang mga nalalabing armadong NPA sa naturang lugar. Masasabi na isang malaking tagumpay sa kampanya laban sa insurensiya ang isinagawang operasyon ng 8th Infantry Division makaraang masamsam ng tropa ng pamahalaan ng mga matataas na kalibre ng mga baril, mga kagamitang pandigma, mga communications equipment, mga kampo ng NPA at iba pa. Ayon pa rin kay Major General Chan, bagamat maituturing na isang malaking kawalan sa revolusyonaryong hukbo ang naturang mga pangyayari, kanya pa rin iniutos ang patuloy na pagtugi sa naturang bandidong grupo. Sa kabila nito, nanawagan din ang punong general sa mga NPA sa naturang lugar na bukas pa rin ang mga kamay ng ating pamahalaan upang sila'y tanggapin at nakahandang tumulong upang sa muli sila ay mabigyan ng pagkakataong mamuhay ng matahimik kasama ang kanilang mga pamilya. Sa pagwawakas ng general,
Kanyang binigyan diin ang tunay na kasiyahan bilang isang military commander ay magaganap sa pamamagitan ng pagyakap sa mga nagbalik loob ng mga NPA upang sila ay matulungang maging produktibo at kontento ang mga mamamayan ng ating bansa.